Nakita ko ang pulang papel na nakadikit sa aming gate, isang babala ng pagbawi sa aming tahanan, 5 milyong piso. Iyan ang halagang kailangang bayaran o mawawalan kaming ang tirahan sa loob ng 30 araw. Umiyak ang asawa kong si Corazon Salup habang ang aking anak na si Maria ay hindi na alam ang gagawin. Ngunit imbes na magmakawa sa bangko o mawalan ng pag-asa, kinuha ko ang aking lumang Biblia. Itinuro ko sa kanila ang isang resibo na hindi gawa sa papel, kundi gawa sa dugo. Isang bayad na mas mataas pa kaysa sa anumang salapi sa mundo. Biglang tumahimik ang lahat. Ang takot na lalamon sana sa aming pamilya ay biglang naglaho na parang ang utang ay hindi kailanman umiral. Bakit ganon kadali? Paano nabura ang 5 milyong piso sa isang iglap lamang? Bago ko ibunyak sa inyo ang sikretong ito na nagpabago sa aming buhay, maari bang samayin i-comment ninyo kung saang bayan o probinsya kayo nanonood ngayon? Nais kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang mahalagang mensaheng ito. Isang mabilis na paalala. Ang kwentong ito ay ginamit ko lamang bilang paglalarawan upang mas madali nating maintindihan ang isang malalim na aral. Ngunit ang mensaheng hatid nito tungkol sa sakripisyo ay may tunay na halaga at kapangyarihan para sa iyong buhay at kaluluwa. Makabayan, malolo at lola, at sa lahat ng aking makasama sa dapit hapon ng buhay, maupo muna kayo sandali. Kumuha kayo ng mainit na kape at makinig sa sasabihin ko. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa bigat na dinadalang ating mga puso. Naalala ko pa ang hapong iyon. Nakaupo ako sa aking paboritong upuang riles sa beranda ng aming lumang bahay. Ang hangin ay malamig at ang langit ay nagsisimula ng makulay ube. Ngunit ang kapayapaan ng hapong iyon ay nabasak nang dumating ang isang sulat mula sa bangko. Ito ay isang demand letter. Ang mga letra ay itim na itim, matatalas at tila nananakot. Sa gitna ng sulat na iyon, may isang numerong nakasulat na nagpabilis ng tibok ng aking puso. 5 milyong piso. Ulitin ko, 5 milyong piso. Isang halaga na hindi ko kayang kitain kahit magtrabaho pa ako ng 20 taon sa bukid o sa opisina. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko ang aking asawa, si Corazon. Si Corazon ay isang matatak na babae. Siya ang haligi ng aming tahanan sa loob ng maraming dekada. Ngunit nang makita niya ang papel, nakita ko ang takot sa kanyang mamata. Isang takot na hindi ko kailanman nakita noong kami ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang kamay ay narinig. Ang kanyang boses na dati ay puno ng awitin ay naging isang pabulong na panalangin. Sinabi niya sa akin habang humahagulgol na baka ito na ang katapusan ng lahat. Baka mawala sa amin ang bahay na pinahirapan naming itayo, ang bahay kung saan lumaki ang aming nga anak. Ang bahay na saksi sa aming bawat tawa at iyak. Ang bigat nga utang na 5 milyong piso ay tila isang malaking bato na ipinatong sa aming bubungan. Dahan-dahang dinudurok ang bawat haligi. Maya-maya pa ay dumating ang aking anak na si Maria at ang kanyang asawang si June. Si Maria ay isang guro sa pampublikong paaralan at si June naman ay isang masipag na kawani sa munisipyo. Nang malaman nila ang tungkol sa utang, nakita ko ang kawalang pag-asa sa kanilang mga mukha. Sinubukan ni June na maging matatag. Sinabi niya sa akin na susubukan nilang mag-apply ng loan o kumuha ng overtime sa trabaho. Ngunit alam naming lahat ang katotohanan. Kahit magtrabaho sila ng 24 oras araw-araw, ang kanilang kinikita ay sapat lamang para pambayad sa interes ng utang. Hindi nito mababawasan ang malaking halagang 5 milyong piso. Iyon ang gabing hindi ako nakatulog. Habang nakatingin ako sa kisame, naramdaman ko ang isang uring pagkapagod na hindi nakukuha sa pisikal na paggawa. Ito ay pagkapagod ng kaluluwa, isang pakiramdam na ikaw ay nakakulong, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatakas. Dito ko napagtanto ang isang mahalagang buwamangay. Ang kasalanan ay katulad din ng utang na iyon. Sa Biblia, madalas nating marinig ang salitang kasalanan. Para sa marami, ito ay isang malalim na konsepto lamang na pinag-usapan sa simbahan. Ngunit hura sa inyo, ang kasalanan ay hindi lamang isang ideya. Ito ay isang tunay na utang. Isang utang na espiritual na nakasulat sa ating rekord, gaya ang utang naming 5 milyong piso.
ang kasalanan ay nagdadala ng anino. Isang madilim na anino na sumusunod sa iyo kahit saan ka magpunta. Ninanakaw nito ang iyong kagalakan. Sinisira nito ang iyong kapayapaan sa gabi. Pinaparamdam nito sa iyo na ikaw ay hindi karapat-dapat na humarap sa Diyos. Minsan, sinusubukan nating bayaran ang utang na ito sa pamamagitan ng ating sariling sikap. Iniisip natin na kung magiging mabuti tayong tao, kung tutulong tayo sa ating kapwa, o kung magdarasal tayo ng mahaba, mababawasan ang ating utang sa langit. Ngunit mga kabayan, iyan ay parang ginagawa ni June at Maria. Ang ating mabubuting gawa ay parang barya lamang na ibinabayat natin sa isang utang na milyon-milyon ang halaga. Hindi nito kayang burahin ang utang. Ang bigat na naramdaman ko nung gabing iyon ay ang parehong bigat na nararamdaman ng isang taong may dalang malaking kasalanan. Ang kahihiyan, ang pangamba na bukas o sa makalawa, ang lahat na iyong itinatago ay mabubunyak. Ang takot na sa huli, wala kang matitirhan sa kabilang buhay dahil sa laki nga iyong pagkakautang. Naalala ko ang sinabi ng aming abogado, si Attorney Reyes. Sinabi niya sa akin ng direkta, "Lolo, ang bangko ay hindi tumatanggap ng mapangako, tumatanggap lamang sila ng bayad. At sa laki nga halagang ito, kailangan mong isang milagro." Ang boses ni Attorney Reyes ay paulit-ulit na umugong sa aking isipan. Bayad. Kailangan ng bayad. Hindi sapat ang luha ni Corazon, hindi sapat ang paksisikap ni Maria at June. Kailangan ng isang bagay na may katumbas na halaga upang matubos kami mula sa pagutangan iyon. Sa ating espiritual na buhay, ang hustisya ang Diyos ay hindi rin matatawaran. Hindi niya pwedeng pikit mata na lamang naburahin ang ating mga kasalanan ng walang kabayaran. Kung gagawin niya iyon, hindi siya magiging isang makatarungang Diyos. Ang bawat pagkakamali, ang bawat lihim na gawa, ang bawat sakit na naibigay natin sa iba ay may kaukulang presyo. At ang presyong iyon, ayon sa batas ng langit, ay hindi kayang bayaran ng pilak o ginto. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating kwento, nais ko munang tanungin kayo, naramdaman niyo na ba ang bigat na ito? May pakiramdam kayong may utang na hindi ninyo mabayaran? Siguro ito ay isang pagkakamali noong kayo ay bata pa? O siguro ito ay isang masamang ugali na hindi niyo maiwan-iwan? Huwag kayong matakot na harapin ang anino nito. Ang pag-amin na tayo ay may malaking utang ay ang unang hakbang upang makamit ang tunay na kalayaan. Sa susunod na kabanata, pag-usapan natin kung bakit ang dugo ang piniling paraan ng Diyos upang bayaran ang ating mga utang. Ngunit sa ngayon, hayaan nating manatili muna ang ating isipan sa bigat ng 5 milyong piso na iyon. Isipin ninyo ang bawat sentimo, ang bawat papel, at ang bawat luha na ibinuhos para rito. Ang kwentong ito ay simula pa lamang. Isang paglalakbay mula sa kadiliman ng utang patungo sa liwanag ng kapatawaran. Manatili kayong nakikinig dahil ang solusyong darating ay hindi niyo kailanman inaasahan. Mga kaibigan, mga kapatid, magpahinga muna tayo sandali mula sa ingay ng mundo. Balikan natin ang ating kwento tungkol sa utang na 5 milyong piso. Sa unang bahagi, nakita natin ang dilim at bigat na dala ng utang na iyon sa aking pamilya. Ngunit ngayon, may isang malalim na tanong na kailangan nating sagutin. Bakit dugo? Bakit kailangan ng dugo para mabayaran ang utang ng kasalanan? Marahil ay nag-isip kayo, ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang may-aring lahat ng ginto at pilak sa buong mundo. Hindi ba niya pwedeng sabihin na lamang na, "Sige, pinatatawad na kita"? Kalimutan na natin ang utang? O kaya naman, bakit hindi na lang ginto ang ibayad natin? Sa ating mundo, ang ginto ay mahalaga. Ang ginto ay nakakabili ng lupa, nakakapagtayo ng mansyon, at nakakapag-aral ng nga apo. Ngunit sa korteng langit, ang ginto ay walang silbi para sa pagbayad ng kasalanan. Upang maintindihan natin ito, kailangan nating buksan ang ating Biblia sa aklat ng Levitico, Kabanata 17, Talatang 11. Sinasabi doon, "Sapagkat ang buhaying laman ay nasa dugo, at ibinigay ko ito sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong kaluluwa." Ang buhaying laman ay nasa dugo.
pag-isipan natin ang pangungusap na iyan. Dito sa Pilipinas, kapag ang isang tao ay naaksidente at nawalan ng maraming dugo, ano ang unang ginagawa sa ospital? Naghahanap tayo ng donor. Nagmamadali tayo. Bakit? Dahil alam nating kapag wala ng dugo, wala na ring buhay. Ang dugo ay hindi lamang isang likido sa ating katawan. Ito ang mismong sasakyan ng buhay. Ito ang nagdadala ng hininga sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Dito itinatag ng Diyos ang isang espiritual na batas. Ang kasalanan, ayon sa batas ng langit, ay nagbubunga ng kamatayan. Ang bayad sa kasalanan ay hindi lamang multa. Ang bayad sa kasalanan ay buhay. At dahil ang buhay ay nasa dugo, tanging dugo lamang ang may sapat na halaga upang pambayad. Isipin ninyo ang isang timbangan. Sa isang panig, naroon ang ating mga kasalanan, ang mga pagkakamaling nagawa natin sa ating kabataan, ang mga lihim na galit na itinago natin sa ating puso sa loob ng maraming taon. Sa kabilang panig ng timbangan, kailangan ng isang bagay na kasing halaga ngang buhay na nawala dahil sa kasalanan. Ang dugo ay ang pinakamataas na uri ngang salapi sa mundo ng espiritu. Ito ang tinatawag nating legal tender. Sa ating bansa, ang piso ang ginagamit nating pambayad sa palengke. Ngunit kung pupunta ka sa ibang bansa, kailangan mo ngang dolyar. Sa langit, ang tanging tinatanggap na pambayad para sa kasalanan ay ang buhay na nasa dugo. Kaya naman, noong hinarap ko ang utang na 5 milyong piso, naintindihan ko ang isang bagay. Ang aking merienda, ang aking malumang kagamitan, o kahit ang aking mapangako ay hindi sapat na pambayad sa bangko. Kailangan nilang pera. Sa parehong paraan, ang ating mabubuting gawa ay hindi sapat para sa Diyos. Kailangan niyang buhay. Ang dugo ay banal. Ito ay seryosong bagay. Marami sa atin ang natatakot kapag nakakakitang dugo. At tama lamang iyon, dahil ang dugo ay nagpapaalala sa atin na mayroong sakripisyong naganap. Sa bawat patak ng dugo, mayroong buhay na ibinigay. Huwag nating isipin na ang Diyos ay malupit kaya niya hiningi ang dugo. Sa halip, isipin natin na ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya pwedeng balewalain ang batas. Kung sinabi niyang ang kasalanan ay katumbas ngang kamatayan, kailangang may mamatay. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, gumawa siyang paraan upang ang dugo ngang iba ang magbayad para sa atin. Ang dugo ay ang tanging sangkap na kayang magpatahimik sa ating budi. Kapag tayo ay nakakasala, mayroong tiniksalop natin na laging nagsasabi, may sala ka, dapat kang parusahan. Ang tinik na ito ay parang isang kolektor na kumakatok sa ating pinto gabi-gabi. Ngunit kapag ang dugo ay naisaboy na sa dambana ng ating puso, ang kolektor na iyon ay kailangang tumahimik. Bakit? Dahil nakita na niya ang resibo. Ang dugo ang patunay na ang buhay ay naibayad na. Kaya mga lolo at lola, huwag kayong mahiya o matakot sa usaping ito tungkol sa dugo. Ito ang pundasyon ng ating kalayaan. Kung wala ang dugo, tayo ay mananatiling bilanggo ng ating mautang. Kung wala ang dugo, wala tayong pag-asa na makaharap sa Diyos ng may malinis na budi. Ang dugo ay ang susi. Ito ang tanging susi na kayang magbukas ng rehas ng ating nakaraan. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano sinubukan ng matao noong unang panahon na bayaran ang utang na ito gamit ang dugo ng maayop at kung bakit hindi ito naging sapat. Ngunit sa ngayon, tandaan ninyo ito. Ang buhay ay nasa dugo at ang iyong buhay ay tinubos ngang isang buhay na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto sa mundong ito. Nagpapatuloy ang ating kwento, mga kabayan. Naalala niyo pa ba si Jun, ang aking masipak na manugang? Sa gitna ng aming problema sa utang na 5 milyong piso, si Jun ay gumawa ng isang paraan. Pumunta siya sa bangko at nakipag-usap sa mga opisyal doon. Pag-uwi niya, may dala siyang balita. Sinabi niya sa amin, Tatay Corazon, huwag na muna kayong umiyak. Nakahanap akong paraan para hindi muna tayo paalisin sa bahay. Magbabayad tayo ng tinatawag na minimum payment. Ang minimum payment ay ang pinakamaliit na halagang kailangang ibigay sa bangko bawat buwan. Noong panahong iyon, nakbayad kami ng 50,000 piso. Para sa amin, ang 50,000 piso ay napakalaking pera na. Pinahirapan iyon ni Jun. Nag-overtime siya,
nakbenta kami ng ilang kagamitan at naktipid kami sa pagkain. Noong naibigay namin ang 50,000 piso, tumigil ang tawag ng makolektor. Hindi muna sila pumunta sa aming gate. Nagkaroon kami ngang sandaling katahimikan sa loob ng aming bahay. Akala namin ay ayos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang tinitingnan ko ang aming billing statement, napansin ko ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang utang naming 5 milyong piso ay nandun pa rin. Uulitin ko, ang utang ay hindi nabawasan. Ang 50,000 piso na ibinayad namin ay napunta lamang sa interest. Ito ay pambayad lamang para sa abala. Ito ay pambayad lamang para takpan ang problema sa loob ng 30 araw. Ngunit ang ugat ng aming problema, ang 5 milyong piso, ay hindi man lang nagalaw. Ito ang eksaktong nangyari sa loob ng libu-libong taon sa lumang tipan. Noong unang panahon, ang mga tao ay naalay ng mabaka, tupa at mga kambing sa dambana. Ang dugo nga hayop na ito ay ibinubuhos upang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ngunit narito ang katotohanan. Ang dugong baka at kambing ay hindi perpekto. Hindi nito kayang burahin ang kasalanan ng tao. Bakit? Dahil ang hayop ay hindi tao. Ang halaga ng buhay ng isang tupa ay hindi katumbas ng halaga ng kaluluwa ng isang tao. Ang pag-alay ng mga hayop sa templo ay parang pagbabayad ng minimum payment sa bangko. Ito ay nagbibigay ng pansamantalang takip o covering. Sa wikang Hebreo, ang salitang ito ay kippur na ang ibig sabihin ay pantakip. Ang dugong tupa ay parang isang kumot na itinabon sa isang maruming sahig. Kapag tiningnan mo ang sahig, hindi mo makikita ang dumi dahil may takip ito. Ngunit alam nating lahat na ang dumi ay nandun pa rin sa ilalim. Isipin ninyo ang hirap ng mga tao nun. Taon-taon, kailangan nilang bumalik sa templo. Taon-taon, kailangan nilang magdala ng bagong tupa. Bakit? Dahil ang bayad nila nung nakaraang taon ay napasona. Ang kanilang resibo ay para sa isang taon lamang. Ito ay isang walang katapusang siklo ng pagbabayad at muling pagkakautang. Minsan, ganyan din tayo sa ating relihiyon. Akala natin kapag tayo ay naging mabait ngayong linggo, nabayaran na natin ang ating utang sa Diyos. Ngunit pagdating ng Lunes, nakakasala na naman tayo, kaya kailangan na naman nating magbayad sa susunod na linggo. Tayo ay nakulong sa patibong ng minimum payment. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nakakapagod. Lagi kang may takot, lagi kang nag-iisip. Sapat na kaya ang ibinigay ko? Matutuwa na kaya ang Diyos sa akin sa pagkakataong ito? Hindi ka kailanman nakakaroon ng tunay na kalayaan dahil alam mo sa loob ng iyong puso na ang malaking utang, ang 5 milyong piso ng iyong mga pagkakamali ay hindi pa talaga nabubura. Sa aming pamilya, naramdaman namin ang pagod na ito. Tuwing katapusan ng buwan, kinakabahan kami. Paano kung sa susunod na buwan ay wala na kaming pambayad ng 50,000 piso? Paano kung mapagod na si June? Paano kung mawalan siya ng trabaho? Ang minimum payment ay hindi nagbibigay ang seguridad. Nagbibigay lamang ito ang pansamantalang palugit. Ang dugo nga hayop ay isang anino lamang ng darating na tunay na pambayad. Ito ay parang isang post-dated check. May nakasulat na halaga, ngunit kailangan pa ring hintayin ang tamang panahon para ma-encash ito. Ito ay pangako na balang araw. May darating na isang perpektong sakripisyo na hindi lamang magtatakip sa utang, kundi bubura rito ng tuluyan. Kaya naman, mga lolo at lola, kung kayo ay napapagod na sa pag-isip kung sapat na ba ang inyong ginagawa para sa langit, nais kong sabihin sa inyo, hindi talaga sapat ang ating sariling mga tupa. Ang ating sariling minimum payment ay hindi makakapagligtas sa atin. Kailangan natin na isang bahay na higit pa sa pansamantalang takip. Ang pagkakaiba ng pagtatakip at pag-alis ay ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Ang lumang tipan ay panahon ng pagtatakip, ngunit ang mabuting balita ay darating na. Sa susunod na kabanata, titingnan natin kung paano dumating ang isang tao na hindi nagdalang 50,000 piso para sa interest, kundi nagdalangan kabuang 5 milyong piso upang bayaran ang utang natin ng buong buo. Huwag kayo mawawala. Dahil ang kalayaang inyong hinahanap ay hindi matatagpuan sa inyong sariling sikap, kundi sa isang sakripisyo na naganap na at hindi na kailangang ulitin pa. Kapatid, kasama,
ko sa pananampalataya. Balikan natin ang ating kwento tungkol sa utang. Naalala niyo ba ang naramdaman naming takot dahil sa 5 milyong piso? Noong sandaling iyon, ang tanging hinihiling lamang namin ay kaunting palugit, kaunting panahon pa upang makahinga. Ngunit sa araw na ito, nais kong ipakilala sa inyo ang isang balita na yayanig sa inyong buong pagkatao. Sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, dumating ang isang balita na hindi namin inasahan. Isipin ninyo ito, paano kung isang araw, habang nakaupo kayo sa inyong beranda, may dumating na sasakyan, at mula sa sasakyang iyon, bumaba ang isang taong hindi niyo kakilala. Inabot niya sa inyo ang isang resibo mula sa bangko, at sa resibong iyon, nakasulat ang masalitang ito, bayad na ang lahat. Hindi lamang ang interes, hindi lamang ang multa, kundi ang buong 5 milyong piso. Lahat ay nabura. Iyan ang tinatawag nating liquidation o ang paglilinis ng buong utang. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Alam ninyo, si Jesus ay hindi napunta sa krus upang magbayad lamang ng minimum payment. Hindi siya apunta doon upang bigyan lamang tayo nga kaunting palugit para sa ating mga kasalanan. Napunta siya doon upang tapusin ang usapin, upang burahin ang lahat ng utang ng sangkatauhan mula sa pinakaunang tao hanggang sa huling isisilang sa mundong ito. Bakit sapat ang kanyang dugo? Naalala niyo ba ang tinalakay natin sa nakaraang kabanata? Ang dugo ng hayop ay hindi sapat dahil sila ay hindi tao. Ngunit si Jesus, siya ang perpektong tao. Siya ay namuhay sa mundong ito nang walang kahit isang bahid ng kasalanan. Walang kahit isang maling ideya. Walang kahit isang masamang salita. Ang kanyang dugo ay dalisay. Ang kanyang dugo ay banal. Dahil siya ay walang kasalanan, wala siyang sariling utang na dapat bayaran. Kaya naman, ang kanyang buhay ay may sapat na halaga upang ipambayad sa utang ng iba. Isipin ninyo ang isang bilyonaryo na pumasok sa isang tindahan kung saan ang lahat ng tao ay may utang. Kaya niyang bayaran ang lahat ng iyon dahil siya ay mayaman at wala siyang utang sa tindahang iyon, iyan si Jesus. Ang kanyang kabanalan ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang bayaran ang ating utang na 5 milyong piso at higit pa. Nung siya ay nakapako sa krus bago siya nalagutan ng hininga, may sinabi siya ng isang salita, tetelestai. Sa ating wika, ito ay nangangahulugang naganap na o mas malapit sa ating usapin, bayat ng buo, payat na. Ito ang sigaw ng tagumpay. Ito ang tunok ng pagbagsak ng makadena. Sa sandaling iyon, ang lahat ng rekord ng iyong mga pagkakamali, ang lahat ng iyong mga lihim na kahihiyan ay tinatakan ng pulang dugo ni Jesus na may nakasulat na paid in full. Walang natira. Walang utang na kailangang balikan bukas. Wala ng kolektor na kailangang katakutan. Ang sakripisyo ni Jesus ay hindi kailangang ulitin. Hinsiyaya kailangang mamatay muli sa susunod na taon gaya na matupa noong unang panahon. Isang beses, isang perpektong sakripisyo para sa lahat ng panahon. Mga lolo at lola, isipin ninyo ang kalayaang ito. Wala nang kailangang ipag-alala. Ang dugo ni Jesus ay sapat. Ito ay higit pa sa sapat. Ito ay isang bahangang biyaya na tumatabon sa lahat ng ating mga kakulangan. Huwag ninyong isipin na ang inyong kasalanan ay masyadong malaki para sa dugong ito. Ang 5 milyong piso ay maliit na halaga lamang kumpara sa kayamanan ng dugo ni Kristo. Kapag sinasabi nating trust the blood o magtiwala sa dugo, ang ibig nating sabihin ay maniwala tayo sa resibong ito. Maniwala tayo na kapag sinabing Diyos na bayad na, ito ay tunay na bayad na. Huwag na nating subukang magdagdag pa ang sarili nating barya. Huwag na nating subukang bayaran ang isang bagay na nabayaran ng buhay ng anak ng Diyos. Tanggapin mo ang kalayaang ito, huminga ka ng malalim, dahil ang pintuan ng iyong kulungan ay bukas na. Ngayon naman, mga kabayan, dalhin natin ang kwentong ito sa isang lugar na pamilyar sa atin, ang korte o ang opisina ng pamahalaan. Dito sa Pilipinas, kapag tayo ay may legal na problema, pumupunta tayo sa ating abogado.
Sa aming kwento, naroon si Attorney Reyes. Isang araw, tinawa ako ni Attorney Reyes sa kanyang opisina sa Manila. Habang nakaupo ako sa tapat ng kanyang lamesa, inilabas niya ang isang makapal na folder. Iyon ang folder ng aming kaso sa bangko. Punong-puno iyon ng mapulang marka. Nakasulat doon ang bawat buwan na hindi namin nakabayad. Nakasulat doon ang mamulta at ang mabanta ng pagpapaalis sa amin, ngunit may ginawa si Attorney Reyes na hindi ko malilimutan. Kinuha niya ang isang bagong puting papel. Inilagay niya ito sa ibabaw ng lahat ng mga pulang papel na iyon. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sinabi, "Lolo, dahil sa bayad na tinanggap ng bangko, binabago natin ang iyong record. Sa ilalim ng batas, ikaw ay itinuturing na ngayong justified." Ano ba ang ibig sabihin ng justification o ang pagiging matuwid? Sa simpleng salita, ito ay isang legal na katayuan. Ito ay nangangahulugan na sa harap ng batas, ikaw ay itinuturing na parang hindi ka kailanman nakasala. Uulitin ko ito dahil napakahalaga nito para bang hindi ka kailanman nakasala. Hindi lamang sinabi ng abogado na sige, pinapatawad na kita pero huwag mo nang ulitin. Hindi, ang sinabi niya ay ang record mo ay malinis na, wala ng bakas ng utang, wala ng bakas ng pagkakamali. Ito ang ginagawa ng dugo ni Jesus sa korte ng langit para sa iyo at para sa akin. Kapag ang Diyos Ama ay tumitingin sa isang mananampalataya, hindi niya nakikita ang iyong mga nakaraang kabiguan. Hindi niya nakikita ang magabi kung kailan ka nakamali o ang mga pagkakataong ikaw ay nakulang. Ang nakikita niya ay ang perpektong dugo ng kanyang anak na bumabalot sa iyo. Dito sa ating kultura, napakahalaga ng tinatawag nating dangal o honor. Kapag ang isang tao ay nabaon sa utang o nakulong, parang nawawala ang kanyang dangal sa komunidad. Nahihiya siyang lumabas ng bahay. Nahihiya siyang tumingin sa mata ng kanyang makapitbahay sa barangay. Ngunit ang pagiging justified ay nangangahulugan na ibinalik sa iyo ang iyong dangal. Hindi ka lamang pinalaya mula sa kulungan. Ikaw ay binihisan ng bagong kasuotan. Ikaw ay biniyan ng bagong pangalan. Sa record ng Maynila o sa anumang opisina sa mundo, ang iyong pangalan ay malinis na, wala ng criminal record. Wala ng bad credit history. Ikaw ay legal na idineklarang matuwid. Isipin ninyo ang laking ginhawa nito. Madalas, tayo mismo ang hindi makapagpatawad sa ating sarili. Naalala pa rin natin ang mga maling desisyon natin noong 20 taon na ang nakakalipas. Parang may isang tinik sa ating ulo na laging bumubulong, naalala mo ba ang ginawa mo noon? Hindi ka mabuting tao, ngunit kapag naintindihan mo ang huyet o ang dugo, maari mong sagutin ang tinik na iyon. Maari mong sabihin, ang aking record ay binago na. Ang aking abogado, si Jesus, ay nagpakita ng ebidensya sa korte. At ang desisyon ng hukom ay, walang sala. Ang justification ay hindi isang pakiramdam. Ito ay isang katotohanan. Kahit na nararamdaman mong ikaw ay mahina pa rin, ang iyong legal na katayuan sa langit ay hindi nagbabago. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay matuwid. Kaya naman, malolo at lola, itaas ninyo ang inyong ngano. Huwag na kayong lumakat na parang mga bilanggo. Huwag na kayong yumuko dahil sa kahihiyan ng kahapon. Ang inyong folder sa langit ay hindi na kulay pulang utang. Ito ay puting-puti na dahil sa dugo ng kordero. Ang iyong dangal ay naibalik na. Maari ka nang humarap sa Diyos ng walang takot. Maari ka ng manalangin ng may pagtitiwala. Dahil sa harap ng tinitingalang hukom, ikaw ay matuwid. Ikaw ay malinis. Ikaw ay malaya. Ito ang kapangyarihan ng bagong record na ito. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. At dahil ang Diyos ang nagselyo nito, walang sinuman wala kahit ang diablo o ang iyong sariling isipan ang makakabura nito. Maniwala ka sa iyong bagong katayuan. Ikaw ay bago na kay Kristo. Kumusta kayo? Aking malolo at lola, sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat habang nakikinig sa akin. Naalala niyo ba noong mapanahon na tayo ay naglilinis ng ating malumang bahay? Dito sa Pilipinas, lalo na kapapanahon ng pista o kaya ay bagong taon, mahilig tayong maglinis.
Naglalampaso tayo ngang sahig, pinupunasan ang nga bintana, at itinatapon ang nga lumang gamit na wala ng silbi. Ngunit may isang bagay tayong napapansin. Kahit gaano kaintap ang iyong pagkakalampaso sa sahig ngayong umaga, pagdating ngang hapon, may alikabok na naman. Kahit gaano kaputi ang iyong mga kurtina, paglipas ngang ilang linggo, kailangan mo na namang gitong labhan. Bakit? Dahil tayo ay nabubuhay sa isang mundong puno ng dumi at alikabok. Sa ating espiritual na buhay, ganyan din ang nangyayari. Marami sa atin ang nag-isip na ang dugo ni Jesus ay parang isang sabon na ginamit natin noong tayo ay unang naniwala at pagkatapos ay tapos na. Akala natin ay isang beses lang tayong nilinis at kailangan nating pilitin ang ating sarili na huwag ng madumihan kailanman, ngunit alam nating lahat na bilang tao, tayo ay nagkakamali pa rin. Tayo ay nagkakaroon pa rin ng mamaling kaisipan, masasamang salita, o makapakukulang sa ating kapwa. Dito pumasok ang napakagandang pangako sa unang Juan. Kabanata 1, talata 7. Sinasabi doon, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Nais kong bigyan ninyo ng pansin ang salitang naglilinis. Sa wikang orihinal ng Biblia, ang salitang ito ay nasa present tense o pangkasalukuyan. Ang ibig sabihin nito, hindi ito isang bagay na nangyari lang noon. Ito ay isang bagay na patuloy na nangyayari ngayon sa bawat segundo, sa bawat minuto, ating buhay. Ang dugo ni Jesus ay parang isang filtration system o isang napakagaling na pansalang tubig. Isipin ninyo ang water refilling station na nakikita natin sa ating mabarangay. Ang tubig ay dumadaan sa maraming layer na paksasala upang making malinis at ligtas ang tubig. Ang dugo ni Jesus ay ganyan din sa ating kaluluwa. Habang tayo ay lumalakat sa mundong ito na puno alikabok ng kasalanan, ang kanyang dugo ay patuloy na dumadaloy sa ating budi upang alisin ang anumang dumi na dumidikit sa atin. Sa ating edad na 65 pataas, madalas tayong dinalaw ng maalaala ng nakaraan. Minsan, habang tayo ay nagpapahinga sa hapon, bigla nating maaalala ang isang malaking pagkakamali natin noong tayo ay bata pa. Parang nararamdaman natin muli ang amoy ng ating lumang buhay, ang amoy nga kahihiyan, ang amoy nga pagsisisi. Ngunit malolo at lola, ang dugo ni Jesus ay narito upang alisin ang amoy na iyon. Hindi mo kailangang dalhin ang baho ng iyong kahapon sa iyong paharap sa Diyos ngayon. Ang kanyang dugo ay sariwa. Ito ay laging bago. Ito ay parang isang malinis na batis na walang tigil sa pagdaloy. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang linisin muna ang iyong sarili bago ka lumapit sa Diyos. Maraming Pilipino ang may ganitong kaisipan. Sasabihin natin, naku, nakahiya akong magdasal, ang dumi-dumi ko, o kaya. Saka na ako magsisimba kapag mayos na ang buhay ko. Maling-mali po ang kaisipang iyan. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa atin habang tayo ay lumalapit sa Kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto para gamitin ang filtration system Diyos. Kailangan mo lang manatili sa liwanag. Kailangan mo lang aminin na kailangan mo siya. Isipin ninyo ang laking ginhawa nito sa ating puso. Sa bawat gabi bago tayo matulog, maari nating sabihin, Panginoon, salamat sa iyong dugo na naglinis sa akin sa buong araw na ito. Salamat dahil ang aking record ay nananatiling maputi at malinis sa harap mo. Ang dugo ni Jesus ay hindi isang mahinang gamot. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong mundo. Ito ay kayang lumusot sa pinakamakapal na duming ating pagkatao. Kaya nitong linisin ang ating mga hoitik o mga panghihinayang. Kaya nitong gawing sariwa ang ating espiritu kahit na ang ating katawan ay tumatanda na. Kaya mga kabayan, huwag ninyong hayaang mabuhay kayo sa ilalim ng ulap kahihiyan. Gamitin ninyo ang dugong ito araw-araw. Hayaan ninyong linisin nito ang inyong mga isipan mula sa mga negatibong kaisipan. Hayaan ninyong ibalik nito ang inyong kagalakan. Dahil kay Kristo, ikaw ay laging malinis, ikaw ay laging bago, ikaw ay laging katanggap-tanggap sa Kanya. Ngayon naman,
dako tayo sa isang seryosong usapin. Naranasan niyo na ba na may isang taong laging nagpapaalala sa inyo ng inyong nga utang? Noong kami ay may utang pang 5 milyong piso, may isang taong hindi kami tinatantanan. Tuwing makikita niya kami, ang tanging sasabihin niya ay, "O, kailan kayo magbabayad? Akala niyo ba ay makakatakas kayo?" Sa Biblia, mayroong isang nilalang na tinatawag na tagaparatang ng makapatid. Ito ang kaaway ng ating kaluluwa. Ang trabaho niya ay maghapon at magdamag na magparatang sa harap ngang Diyos at sa loop ngang ating sariling isipan. Ang tagaparatang ay parang isang masamang abogado. Isipin ninyo na kayo ay nasa loop ngang isang korte sa Maynila. Ang hukom ay ang Diyos. Kayo ang nasa sakdal. At naroon ang tagaparatang hawak-hawak ang isang makapal na dokumento. Sa dokumentong iyon, nakasulat ang bawat utang ninyo. Ang lahat ng 5 milyong piso ng inyong makasalanan. Ituturo niya kayo at sasabihin sa hukom, tingnan mo ang taong ito, hindi siya karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Naalala mo ba ang ginawa niya noong taong 1970? Naalala mo ba ang kasinungalingang sinabi niya noong nakaraang buwan? Siya ay may sala, dapat siyang parusahan. Sa mga sandaling iyon, ano ang gagawin niyo? Marami sa atin ang sumusubok na ipagtanggol ang ating sarili. Sasabihin natin, pero hukom, nagbibigay naman po akong abuloy. Mabait naman po akong lolo sa aking mga po. Marami naman po akong tinutulungan sa aming barangay. Ngunit tura sa inyo, ang lahat ng ating mabubuting gawa ay hindi tatanggapin ng hukom bilang ebidensya. Dahil ang usapin ay tungkol sa utang, hindi tungkol sa iyong kabutihan. Hindi mo pwedeng sabihing mabuti akong tao kung may utang kang 5 milyong piso na hindi mo pa nababayaran. Dito na papasok ang ating tagapagtanggol. Ang ating tunay na abogado ay si Jesus. Hindi siya tatayo sa korte upang sabihing mabuti kang tao. Sa halip, kukunin niya ang kanyang sariling makamay na may bakas ngang pako at ituturo niya ang kanyang dugo. Sa bawat paratang ng kaway, isa lang ang isinisigaw ng dugo ni Jesus, bayat na, bayat na, bayat na. Kapag sinabi ngang kaway, siya ay isang makasalanan. Ang dugo ay sumasagot, bayat na. Kapag sinabi ngang kaway, hindi siya karapat-dapat na pagpalain. Ang dugo ay sumasagot, bayat na. Kapag sinabi ngang kaaway, dapat siyang mamatay dahil sa kanyang utang. Ang dugo ay sumasagot, ang buhay ay naibigay na, bayat na ng buo. Dito nakmumula ang ating tagumpay. Sa pahayag, Kabanata 12, Talata 11, sinasabi, "At siya'y dinaig nila dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutu." Ang tagumpay laban sa depresyon, laban sa takot, at laban sa pagkakasala ay hindi nanggagaling sa ating sariling lakas, nanggagaling ito sa kapangyarihan ng sakripisyo. Marami sa ating mga lolo at lola ang dumaranas ng lungkot o depresyon dahil inisip nila na wala na silang halaga o dahil sa bigat ng kanilang nakaraan. Nais kong sabihin sa inyo, ang dugo ni Jesus ang inyong legal na depensa. Tuwing darating ang makaisipang nakpapababa ng inyong loop, ituro ninyo ang dugo. Sabihin ninyo sa kaaway, maaring toto ang iyong maparatang, ngunit mayroon na akong resibo. Ang dugo ni Jesus ang aking pambayad. Wala ka ng karapatang singilin ako. Ang dugo ni Jesus ang nagpapatatag sa atin sa harap ng anumang pagsubok. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na bumangon muli kahit tayo ay nadapa. Ito ang nagpapaalala sa atin na tayo ay higit pa sa ating mga pagkakamali. Tayo ay mga blood-bought o binili ng dugo na mga anak ng kataas-taasang Diyos. Huwag na kayong matakot sa mga bantang kaway. Huwag na kayong matakot sa kamatayan o sa paghuhukom, dahil ang inyong kaso ay tapos na, ang desisyon ay naisagawa na. Ang dugo ay nagsalita na para sa inyo, kaya naman, sa susunod na makaramdam kayo ng bigat sa inyong dibdib dahil sa inyong maalaala, alalahanin ninyo ang korte ng langit, alalahanin ninyo ang inyong abogado. At higit sa lahat, alalahanin ninyo ang dugong nagligtas sa inyo. Kayo ay panalo na, hindi dahil sa inyong ginawa, kundi dahil sa kanyang ginawa. Manatili kayong matatag sa tagumpay na ito.
Mga mahal kong kabayan, narito na tayo sa huling bahagi ng ating pagkukwentuhan. Maupo muna kayo ng masinsinan. Damhin ninyo ang ihip ngang hangin at ang kapayapaan ng inyong paligid. Napag-usapan natin ang bigat ng utang na 5 milyong piso. Napag-usapan natin ang dugo bilang tanging pambayad. At napag-usapan din natin ang tagumpay laban sa nga paratang ngang kaway. Ngunit ngayon, sa huling kabanatang ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalaking hadlang sa ating kalayaan. Iyan ay ang ating sariling pagsisikap. Babalik ako sa kwento ng aking pamilya. Noong nalaman Nina Maria at Jun na ang aming utang ay 5 milyong piso, hindi sila tumigil sa pagtatrabaho. Nakita ko ang aking manugang na si Jun na halos hindi na natutulog. Naghahanap siyang dagdag na pagkakakitaan. Nagbebenta siyang kung ano-ano. Ang aking anak na si Maria naman ay nagtuturo hanggang gabi. Kahit pagod na siya, nakita ko ang kanilang nga pawis. Nakita ko ang kanilang nga paghihirap. Bilang isang ama, masakit makita ang iyong mga anak na nagpapakapagod. Isang araw, kinausap ko si Jun. Sabi ko sa kanya, anak, huminto ka muna. Kahit ubusin mo ang lahat ng iyong pawis, kahit magtrabaho ka pang 100 taon, hindi mo kayang bayaran ang 5 milyong piso na iyan. Alam ninyo kung ano ang sinagot niya sa akin? Sabi niya, Tay, hindi ko matiis na wala akong ginagawa. Gusto ko man lang makatulong kahit kaunti. Gusto ko man lang patunayan sa bangko na nagsisikap ako. Mga lolo at lola, ganyan din ang marami sa atin pagdating sa Diyos. Alam nating tayo ay may utang na kasalanan. Alam nating hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ngunit dahil sa ating kultura dito sa Pilipinas, napakataas ngang ating pagpapahalaga sa tinatawag na utang na loob. Ayaw nating tumanggap ngang regalo ng walang ibinibigay na kapalit. Gusto nating magpagot para maging karapat-dapat sa paningin ngang Diyos. Kaya ano ang ginagawa natin? Marahil, noong tayo ay mas malakas pa, naglalakad tayo ng paluhod sa Quiapo. Marahil, nagayuno tayo ng matagal, nagbibigay tayo ng maraming abuloy. Sinisikap nating maging pinakamabuting tao sa ating barangay. Iniisip natin na kung sapat ang ating pawis, kung sapat ang ating sakripisyo, baka sakaling mapagbigyan tayong Diyos, baka sakaling mabawasan ang ating utang. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Isang katotohanan na kailangan ninyong itanim sa inyong puso. Hindi mo kayang bayaran ang utang na dugo gamit ang puhunan ng pawis. Ulitin ko, hindi mo kayang bayaran ang isang utang na dugo gamit ang puhunan ng pawis. Ang tawag dito ay sweat equity. Sa mundo ng negosyo, ito ang halaga ng iyong pagtatrabaho. Ngunit sa korte ng langit, ang iyong pagtatrabaho ay walang halaga pagdating sa pagburang ng kasalanan. Bakit? Ang presyong kasalanan ay kamatayan. At ang tanging katapat ngang kamatayan ay ang buhay na nasa dugo ni Jesus. Kapag sinisikap nating linisin ang ating sarili upang lumapit sa Diyos, para nating sinasabi na ang sakripisyo ni Jesus ay hindi sapat, parang sinasabi nating, Panginoon, salamat sa iyong dugo, pero kailangan ko ring dagdagan ng aking sariling kabutihan para sigurado. Mga kabayan, iyan ay isang malaking pagkakamali. Ang dugo ni Jesus ay sapat. Ito ay ganap. Ito ay perpekto. Hindi nito kailangan ang iyong tulong. Hindi nito kailangan ang iyong mga sakripisyo upang maging mabisa. Marami sa ating manakatatanda ang nabubuhay sa ilalim ngang ulap ngang kahihiyan dahil iniisip nilang hindi sila sapat na mabuti. Iniisip nilang dahil hindi na sila makapagsilbi sa simbahan gayang dati o dahil mahina na ang kanilang katawan para gumawang mabuti, ay baka hindi na sila mahal ngang Diyos? Nais kong sabihin sa inyo, tumigil na kayo sa pagpapakapagod upang makuha ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin ninyo ang tinatawag na biyaya o grace. Ang biyaya ay isang regalo na hindi mo pinagtrabahuhan. Ito ay isang regalo na ibinigay sa iyo dahil lamang sa mahal ka na nagbigay. Isipin ninyo ang pakiramdam noong sinabi ko kina Maria at Jun na ang aming utang ay bayad na. Noong una, hindi sila naniwala. Patuloy pa rin silang nag-isip kung anong pwedeng ibenta. Ngunit nung ipinakita ko sa kanila ang resibong, may tatak na paid in full, doon lamang sila huminto. Doon lamang sila nakahinga ng malalim.
Doon lamang bumalik ang ngiti sa kanilang mga labi. Iyan ang gusto ng Diyos para sa inyo ngayon. Gusto niyang ihinto ninyo ang inyong sariling paglilinis. Gusto niyang magtiwala kayo sa kanyang ginawa. Ang kaligtasan ay hindi isang gantimpala para sa mga taong nagsisikap. Ito ay isang regalo para sa mga taong naniniwala. Ang pagkakaibang relihiyon at pananampalataya ay napakasimple. Ang relihiyon ay nagsasabing, gawin mo ito, gawin mo iyan, magpakapagod ka at baka iligtas kang Diyos. Ngunit ang pananampalataya sa dugo ni Jesus ay nagsasabing, tapos na, nagawa na, bayat na, tanggapin mo na lang. Kaya naman, sama lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon, bitawan ninyo na ang inyong madalang mabibigat na bagahe, ang inyong mahoytik o pagsisisi, ang inyong matakot na baka kulang pa ang inyong managawa. Ang dugo ni Jesus ay sapat na pambayad sa inyong buong buhay, mula sa inyong unang hininga hanggang sa inyong huling sandali. Ang tunay na kabanalan ay hindi nanggagaling sa pagtatrabaho para sa Diyos. Nanggagaling ito sa pagpapahinga sa ginawang Diyos. Kapag ikaw ay nagpapahinga sa kanyang pag-ibig, doon ka makakaroon ng tunay na kapayapaan. Doon mo mararamdaman ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng anumang relihiyon. Huwag mo nang subukang maging karapat-dapat. Tanggapin mo na ikaw ay mahalaga dahil ikaw ay biniling dugo. Hindi ka na isang banyaga, hindi ka na isang utangan. Ikaw ay isang anak na pinatawad at binihisan ng katuwiran. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong iwanan sa inyo ang salitang ito. Ang buhay ay nasa dugo at ang tagumpay ay nasa sakripisyo. Magtiwala ka sa dugong iyon, basyo na ang krus, basyo na ang libingan. At ang iyong record ay malinis na magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa inyong kapayapaan at nakpalaya sa inyong puso mula sa bigat ng nakaraan, huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe at i-share ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na kailangan ding makarinig ng balitang ito ngayon. Laging tandaan, kayo ay mahal ng Diyos. Kayo ay pinatawad na, kayo ay malaya na. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na video, pagpalain kayo ng may kapal. God bless you all. Makabayan, malolo at lola, narito na tayo sa dulo nga ating paglalakbay sa araw na ito. Habang nakaupo ako rito sa aking lumang upuang riles, pinagmamasdan ang paglubok ng araw. Naisip ko ang laking pasasalamat na wala na ang aninong 5 milyong piso sa aking buhay. Ngunit higit pa ang aking kagalakan dahil alam kong ang aking kaluluwa ay malaya na rin. Sana ay itanim ninyo ito sa inyong mapuso. Hindi kayo biktima ng inyong nakaraan. Hindi kayo ang inyong mapagkakamali. Kayo ay nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo. Tandaan ninyo, hindi kayo walang saysay. Kayo ay mga anak. Kataas-taasang Diyos na binili ng isang napakamahal na halaga. Binili kayo ng dugo. Sa susunod na dumating ang mga mapanghusgang tinig sa inyong isipan, iyong tinig na nagpapaalaala sa inyong mga kasalanan, huwag kayong matakot. Sa halip, ipaalala ninyo sa kanila ang dugo. Sabihin ninyo nang may paninindigan na ang buhay ay nasa dugo at ang inyong tagumpay ay nasa sakripisyo ni Jesus. Magtiwala kayo sa dugong iyon. Huwag na kayong magdagdang sarili ninyong pagod. Sapat na iyon. Sapat na ang ginawa ng ating Panginoon para sa inyo. Bago tayo mahiwalay, nais kong magpasalamat sa inyong oras. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa inyo ng liwanag at kapayapaan, o kung nakatulong ito upang maintindihan ninyo ang tunay na halaga ng sakripisyo ni Jesus, mangyaring i-click ninyo ang subscribe button. I-share din ninyo ang video na ito sa isang kaibigan, sa isang kapatid, o sa sinumang kakilala ninyo na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa bigat nga pagsisisi at kahihiyan. Tulungan nating ipaalam sa kanila na sila ay malaya na. Maraming salamat muli sa inyong panonood at pakikinig sa aking kwento. Lagi ninyong tatandaan na ang bawat bagong umaga ay isang paalaala ngang bagong biyaya ngang Diyos para sa atin. Pakpalain kayo ngang may kapal, pati na ang inyong buong pamilya. God bless you all, makabayan. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na video. Paalam muna sa ngayon.